Tayo po ay dadako na. Handa na po ba ang bawat isa sa atin pong pag-aaral? So, sige po, para mas maihanda pa po ang bawat isa, so bigyan po natin ng panimula. No? Yan. So, kinuha ko po yung isang quote or salaysay ng isa pong Holocaust survivor. Siya po ay si Corrie ten Boom. No? At siya po ay isa sa mga naging mananampalataya nung siya nga po ay naging survivor po ng Holocaust. Ang sabi po niya, no, sa kanya pong aklat, no, kasi meron po siyang encouragement doon sa mga nakararanas po ng mga distress or stress. Yan. So, sabi niya po, if you look at the world, you'll be distressed. No? If you look within yourself, no, you'll be depressed. At sinabi niya po yung mahalaga ring bahagi, no? If you look at God, you'll be at rest. Nararanasan po ba natin yung mga ganitong pangyayari sa buhay po natin? Sabi nga po, pag tiningnan mo yung mundo, no? Madidistress ka, no? Ang daming kasamaan, parang iba na yung mundo ngayon, iba na noon. Gaya po ni Apostol Pablo, no, kung paano po niyang nakita, no, yung mundo. So heads up po pala, open po tayo ng mga Bible sa Romans, Book of Romans. Diyan po tayo sa tatakbo sa ating pong pag-aaral. Ito po nung Book of Romans, no. Diyan sinalaysay ni Apostol Pablo kung paano niya nakitang yung mundo, no, yung mga tao sa mundo ay corrupted, no. At yung simple ways po nila yung nagpapakita na lalong nakaka-distress pong tingnan ang sanlibutan. And then sabi po, if you look within, you'll be depressed. No? Kapag tinitingnan po natin yung ating mga sarili, yung ating pong mga kakulangan, yung mga hindi natin magawa na gusto po nating gawin, no? Na sana ganito ako pero hindi ako ganito. Marami pong nadi-discourage, no? Na bakit ganito yung sarili ko, no? Kapag tinitingnan po natin yan, nakaka-depress po. Kaya marami pong tao sa panahon natin ngayon, lalo nung sumulpot yung social media, no? Bakit sila ganito? Bakit ako hindi ganito? Nakaka-depress, no? At ito po, no, yung lagi natin dapat tingnan, no? If you look at God, you'll be at rest, no? Kapag tinitingnan po natin ng isang beses yung ating mga sarili, tingnan po natin ng 10 times yung ating Diyos na Panginoon, ako ganito, pero ikaw ganito. Parang you'll be at rest, no, na meron akong Diyos na ganito. Ganito yung aking Panginoon na siyang nagligtas, siyang nagkaloob sa akin ng kapayapaan. So, you'll be at rest. We'll be at rest, no? So, yan nga po yung salaysay po ni Corrie ten Boom na kung saan ginamit ko rin, no, bilang panimula. Kasi yung Romans, dyan po, no, Romans 7, dyan po niya tiningnan yung kanyang sarili, si Apostol Pablo, no, na I, me, mine, ito yung kalagayan ko. So mamaya tatalakayin po natin. And sa umagang ito, no, na we will be looking at God, no, which is babaybayin po natin yung Romans 8, no. At sabi nga po natin, we are all contributors to how distressing our world is, no. Bawat isa sa atin ay contributor kung bakit distressing na yung ating pong mundo. At yan po ay dahil nag-ugat lamang po sa 3 letter na salita. No? 3-letter word which is sin. No? Sabi po na tinuturo po sa atin, sin is not just about doing what is wrong. No? Pumapatay ka, inaagrabyado mo yung kapwa mo, so hindi lang siya about doon. But we are taught, no, tayo po ay tinuturuan na not doing what is right is also sin. No? Kapag hindi mo ginagawa ay mabuti, kasalanan din siya. No? Bigyan po natin ng mga sample. Sample, favorite ni Ate Nanette yung sample para mas nagigets daw, sabi niya. So yung community natin, no? Sa community, meron kang mga bagay na hindi nagagawa, dapat mong gawin. No? Yung mga basura. Remember po nung itong last time na gabundok na mga basura, no? Yung inanod sa mga baha. So paano po ba tayo nag-dispose ng ating mga basura? So imagine kung napakaraming mga tao is irresponsible sa pag-dispose ng kanilang mga basura. So we are all contributors kung paano po babalik sa tao yung ganyang ginagawa. No?
Yung recent din po sa mga taga Cavite, yung upos ng sigarilyo, no? Meron po doon na tinapon niya lang, no, yung upos ng sigarilyo at biglang sumiklab po, no, at nasunog yung terrace. Buti na lang po maagap yung kanya pong mga kapitbahay at naagapan yung apoy. Very irresponsible, no? And sa ating pong work, no, kung meron po tayong mga kasama sa trabaho on how we treat people or how we treat coworkers, paano ba natin sila tratuhin, no? Yan ba ay nagbibigay sa kanila ng encouragement o mas lalo silang nadi-discourage na magtrabaho dahil dun sa mga kasama nila kasi iba po nagre-resign kasi hindi nila gusto yung mga katrabaho nila, no? And home, no, sa bahay, may mga pwede na po tayong magawa pero hindi po natin ginawa. So pag uwi ni nanay, galit kasi hindi ka nagugas ng pinggan, no? Na-stress siya lalo. No? So we are all contributors kung paano nga po ba nagiging worse. No? Hindi lang po dahil may mga masasamang tao, kundi meron din pong mga taong ayaw gawin yung mabuti. And we are all guilty doon sa ganong kalagayan. At ayun nga po sa atin pong inawit kanina, no? Meron pong victory, meron pong tagumpay. Sama-sama po nating mapagtagumpayan, no? Yung 3-letter word na yan sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya. At atin pong pamamagatan, no, yung atin pong pag-aaral na tagumpay laban sa kasalanan. There is an assurance na meron pong pananagumpay laban sa kasalanan. At yan po ay kukunin po natin sa aklat po ng Roma, 8, 1-30. Fasten your imaginary seatbelt, no? Kasi medyo 1 to 39 verses po siya, no? At kung bibigyan ko ng 5 minutes kada verses, aabot tayo ng less than 3 hours. No? At dahil po, bibilisan natin ng kaunti, no? Kasi medyo time constraint tayo, at talagang kailangan pong i-monitor yung time, no? Ay fasten your seatbelt. Medyo bibilisan natin ng kaunti, pero dapat mabilis, pero hindi nyo mamimiss. No? Sana po walang makakaidlip. No? Kapag may bumabiyahe, minsan, pag mabilis yung bike, parang sarap matulog. You know? Pero mamimiss mo yung mga magagandang tanawin. Minsan, hindi ako natutulog kapag first time kong magta-travel sa isang lugar. Masarap pong makita, no, yung mga magagandang tanawin. So, bago po natin baybayin yung Roma Kabanata 8, balikan po natin yung mga huling talata bago yung Kabanata 8. Kasi napaka-importante po na makita po natin yung transition ni Apostol Pablo bago po niya binigay, no? Or bago niya ginawa yung Kabanata 8. Sabi po dyan sa mga talata, ito ang natuklasan ko. So let me own the verses po. No? Ito yung natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. No? Sa kaibuturan ng aking puso, kagustuhan ko po. Ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Alam kong mabuti ang utos ng Diyos. No? Alam po ng marami, mabuti ang ginagawa ninyo. Pero ano po yung nakikita niya pong problematic situation ng mga tao. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. No? Yung isip mo, tama, pero yung mga tuntunin ng iyong katawan, no, ay iba doon sa naiisip. So binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa akin. So nakita po natin na meron po siyang binigay po, no, na sabi niyang kasalanan na naninirahan po sa katawan ng isang tao. At sabi po niya, yung kalagayan na yan, kay saklap ng aking kalagayan. Kung i-own ko po siya, masasabi ko pong ganito pala yung kalagayan. Masaklap pala yung kalagayan ng mga taong pinaghaharian po ng kasalanan. No? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. No? Sabi nga, hallelujah, you have won the victory. At yung pagkapanalo niya sa victory, you have won it all for me. No? Ginawa niya po yun para doon sa mga taong minamahal niya. At ating pong sagutin yung katanungan na, bakit tiyak na ang ating pananagumpay laban sa kasalanan? Bakit pa itinuturo sa atin na mayroon pong katiyakan na mananagumpay po ang bawat mananampalataya sa laban po sa kasalanan? So, una po, dahil tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihang higit
kaysa kasalanan. So lahat po ng mga nakipag-isa, no, sa Panginoong Jesus, no, yan po ay nailalagay po sa kapangyarihan, na ipapailalim siya sa kapangyarihan, at yung kapangyarihang iyon ay higit pa doon sa kakayahan po ng kasalanang maalipin po tayo. So basahin po natin yung binabanggit dyan sa 1 hanggang 2 talata. Sabi niya, kaya nga, so kinunclude niya, no, yung kanya pong sinaysay dun sa chapter 7, no, na ganito yung sitwasyon ng isang tao, pero ito yung good news. Yung diamond of the, sabi nga po ng Romans, itong Roma 8. No? Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So makita po natin yung dalawang kautusan or batas, kapangyarihan, gumaganap sa buhay ng tao. Yan po yung hindi man alam, no, ng iba na sila ay nasasakop ng ganitong batas pala. No? At tayo tinuturuan po na ang dalawang kautusan or batas na gumaganap sa buhay po ng tayo. Una po, yung meron pinalaya po dito, no? So dito siya galing. Ito yung default ng tao. So yung kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ayan. So kautusan ng kasalanan at kamatayan. So very particular po yung paggamit ni Apostol Pablo sa kautusan, at meron din pong kung siya pinalaya doon sa kautusan ng kasalanan, saan na po siya ngayon? Siya po ay nasa kautusan na ng Espiritong nagbibigay buhay. Sino po yung mga taong napalaya doon sa kautusan ng kasalanan at kamatayan? Yun pong mga nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. No, yung importante pong makita po natin na kapag hindi nakipag-isa ang tao sa Panginoong Jesus, ano po yung default niya? Nandun po sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya po, binanggit po ni Apostol Pablo, no, sabi niya po dyan sa Roma 7, balikan po natin kasi ito po yung dyan niya po talaga tinalakay, no, yung kalagayan ng mga taong, yun yung default. No? Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo ng mga nakakaunawa ng batas. No? Ayan. Gagamitin po niya yung illustration ng batas para po makita po ng isang tao na ano yung kalagayan mo spiritual. No? Alam ninyong ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. No? Kapag siya'y buhay, ito yung batas na nakasasakop sa iyo. Pag patay na, hindi naman pinapanagot na, di ba? Pag may naiwan ng utang yung patay, hindi na siya pinagbabayad, kundi yung mga kung may naiwang ari-arian. No? So, yung batas habang siya'y nabubuhay. So, yung hinalimbawa po ni Apostol Pablo ay, sabi niya po, halimbawa, ayon sa kautusan ng isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito, habang nabubuhay yung kanya pong asawa. So, balit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. So, yun po yung kailangan patay yung isa, no? Para makalaya yung isa. No? So, sabi po sa verse 6 talon tayo, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. So, paano po nangyari yun? No? Paano namatay sa dating kalagayan? So, dahil sa Panginoong Jesus. At i-expound po natin mamaya. Kaya, tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas, no? Na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay. Yan, bagong buhay ng Espiritu. No? At kung usapang batas po, no? Rules, regulations, no? Illustration. Yung illustration po ni Apostol Pablo ay yun pong mag-asawa. No? Kasi sila po ay bounded sa kanila pong asawa hanggat buhay pa yung isa. At magkakasala po kapag nag-asawa muli nang hindi pa namamatay yung kanya pong asawa. So, usapang batas po, no? Yung atin pong citizenship, no? Kung tayo po ay isang Pilipino, US citizen, no? Gagamitin ko naman pong illustration yung citizenship. Ito po yung legal status and relation between an individual and the state that entails specific legal rights and duties. No? Yung mga batas ng US ay hindi po applicable sa atin kasi hindi tayo US citizen. Tama po? Tayo po ay saklaw ng batas ng Pilipinas dahil tayo po ay mga Filipino citizen. No? At sa mga dual citizen, hindi ko pa alam ang experience, no? Pero parehong batas po yung nag-a-apply sa kanila. No? Citizenship is generally used as a synonym for nationality. No? Kung saan bansa ka, may rules and regulations yung bansa, at you are under rules and regulations nung bansang kinabibilangan mo. Bilang mga
anak ni Adan, no? Nasa lipi ni Adan, masasabi ko pong ang ating lipi or ang ating pong citizenship ay sin citizenship, no? All humans are sin citizen, no? So pag naipanganak po ang isang tao sa line po ni Adam, ang talaga pong citizen niya spiritually, siya po ay sin citizen, no? Siya po ay na-under po ng batas or yung kautusan, sabi po diyan, kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yun po yung default na citizenship ng isang nasa line ni Adam, no? So, citizenship at all humans are sin citizen unless mag-change ng citizenship, no? Di ba po? No, makikita po natin na all human born in line of Adam, sin citizenship yung kanila pong citizen. At nais ng Diyos na matanggal po sa atin yung pagiging under nitong ganitong citizenship. At ating pong bagtasin po yung dalawang kautusan o yung kapangyarihang gumaganap sa buhay ng tao. So meron pong una, so dalawa po yung kautusan na. Yung una po yung kautusan ng kasalanan at kamatayan. So by default, all are under this law. Nakita po natin na yung lahat ng naipapanganak ay bahagi po ng ganitong batas, spiritually po, no? At sabi po sa Roma 8, 1-4, balikan po natin yung mga nabasa natin. Sabi po, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Dahil sa pakikisa natin kay Kristo, Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So nagkaroon po ng paglaya mula dun sa kautusan na yon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. No? Ginawa ng Diyos, ayan, ang hindi kayang gawin ng kautusan. No? Which is yun po yung big letter K, no? Yung kautusan, yung 10 commandments, yung mga additional na commandments, no? Hindi po kayang gawin nun na mapalaya po tayo doon sa kautusan po ng kasalanan at kamatayan dahil sa kahinaan ng tao. So lahat po ay mahina at hindi po niya kayang tuparin 100% yung kautusan. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. No? Kasi po pag-usapang batas, may mga regulation, may mga rules, no? Hindi basta-basta sasabihin ng Diyos na mabuti naman ng Diyos, bakit hindi nila niya iligtas ang lahat, no? Meron din po siyang rules and regulations, no? Meron po siyang justice system na pinapairal at hindi po basta-basta po nasasabihin natin na mabuti naman ng Diyos, bakit hindi niya iligtas ang lahat, no? At yan po, meron pong pamamaraan siyang binigay upang makalaya dun sa kautusan na yun. Sabi nga po, sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao dahil po sa pagsugo sa Panginoong Jesus. No? Ginawa ito ng Diyos, no? Ulit po, no? Sabi niya po, ang Diyos yung gumawa nito. Ang Diyos lahat yung may author nung atin pong mga salvation. No? Upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So ano po ba yung kalagayan ng taong nasasakop ng kautusan ng kasalanan at kamatayan? Ano ba yung kalagayan niya? No? Para makita po natin na this is very problematic po, no? Yung ganitong situation. Sabi po, una, alam niya ang mabuti, no? Alam ng mabuti, ngunit masama ang kanyang nagagawa at ginagawa. Yung pagka nasasakop ka po ng ganito pong kautusan, no? Nasabi mo sa sarili mo, sa isip mo, na mabuti po yan na nagba-Bible study po kayo, no? Pero pag in-invite mo na, sorry, hindi po ako available. Ganun, no? So nakita po niya na mabuti yung mga bagay na yun, ngunit hindi po niya ginagawa kung ano ba yung nais ng Diyos. Ganun po pagka-under ka, alipin ka, no? Hindi mo magawa yung gusto mo kasi alipin ka, no? At sabi po sa Roma 7, pagtatin po natin yung 14 hanggang 24, alam nating ang kautusan ay espiritual. No? Yung kautusan, yan po ay mga bagay na nakatutulong sa atin pong espiritual na buhay. At yan po yung nagko-connect sa atin sa Diyos. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. No? Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. So, kabaliktaran, no? Na hindi ko maintindihan bakit gusto ko naman yung mabuti, pero hindi ko magawa.
No? Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So ano po yung cause kung bakit po nag-i-struggle po no, yung isang tao sa kanya pong buhay dahil po doon sa kasalanang naninirahan sa kanya. Bakit hindi niya magawa yung mga bagay na spiritual? Dahil po doon sa kasalanang naninirahan sa kanya, sa atin. No? At we struggle because of what we know. No? Alam po natin na ang law, God's law, high standard, no? But we can't fulfill it. No? Hindi natin magawa yung matupad no? Yung dami ng kasusan. Sabi nga po nila na minsan ang standard ng tao po, kapag tatanungin mo, mabuti ka bang tao? Yung standard niya yung 10 Commandments. Oo, kasi hindi ko naman sinusuwa yung 10 Commandments. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako ino-honor ko yung magulang ko. No? Usually, doon yung nakikita nila agad no? Yung 6 to 10 na commandments. And kapag pinabigkas mo pa nga, 10 lang yun, kapatid, bigay mo yung 10. No? Iilan lang yung mababanggit doon sa 10 utos. So, ganun po na nag-struggle po yung bawat tao sa pagsunod sa Diyos. No? At alam po natin na high standard po yung God's law, pero ang hirap po niyang tuparin. No? Dahil po dun sa kasalanang naninirahan o umaalipin po sa tao. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. So, yan po sinasabi ni Apostol Pablo, no? Yung kalagayan po ng isang alipin po, no? Nang hindi pa napapalaya. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. No? Hindi ko gusto, pero yun yung ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. No? At we struggle because of what we are. Una po, what we know. Alam po natin na ang kautusan ng Diyos ay mabuti, ngunit ang hirap po niyang magawa 100%. So we struggle because of what we are. Nag-struggle po tayo kasi alam po natin na the law is perfect, God is perfect, but yung problem po, I am not perfect, Lord. Hindi ko kayang gawin yung kautusan. Diba? No? So we struggle doon sa ganong part na nakikita po natin na hindi tayo perfect. Kaya ang Diyos, gumawa po siya ng paraan upang yung hindi mo magawa ay magawa, masolusyonan po niya. No? We struggle because of what we do. No? We do what is sinful. Ginagawa po natin yung mga bagay na, lalo po yung mga nandoon pa po sa ilalim po ng kasalanan. We do what is sinful. No? We struggle. Yun po yung mga struggle po doon sa isang buhay po ng mananampalataya na ang ginagawa po niya, hindi ko nais. No? So, po, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. No? Our sinful nature. Kaya po ang hirap, struggle, no? Hanggat hindi ka nakakalaya sa ganitong sitwasyon. No? Yan po yung Romans 7. Kasi Romans 8 po, yan yung good news dun sa pagkalaya. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, may ibang kapangyarihan. Yan po. Kapag ikay nasa sakop ng kapangyarihan o ng batas na yan, no? Yan po yung sinusunod mo. Sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan, kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? So, sabi nga po natin, lahat ng naipapanganak ay citizenship, no? At saan po dedire-diretso yung ganong kalagayan po ng tao po magdadala sa kamatayan. Wala po sa buhay. At sa kalagayan po na yun, dedire-diretso siya doon hanggang sa kaparusahang inihahatol sa mga nagkasala sa harapan ng Diyos. So, pangalawa po, no, yun po yung alam niya mabuti pero hindi po niya nagagawa. Yung masama yung kanya nagagawa at ginagawa, yun po yung nasasakop ka sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pangalawa po, hilig ng laman ang nagahari sa kanya. Ayan po, Romans 8:5-8. Ngunit bigyan po natin muna ng linaw yung mga hilig ng laman. Kasi baka sabihin nyo, hilig ng laman yung kumain, Ate Dal. So, ibig sabihin ba nun, kapag lagi kong gustong kumain, ay ako yung napaghaharian ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. No? So, hindi naman po lahat ng gawain ng laman, no, ay maitutulad po natin na
nasasakop yan sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, basahin ko po yung Galatia 5:19-21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun po yung mga hilig ng laman. No? Yung lumalampas ka doon sa standard lang, no? Na nagpapalayo sa'yo sa Diyos. No? Na yung mga bagay na dapat ito lang, no? Standard lang, ay nilalampasan mo pa. Halimbawa, dapat matulog ka na, pero nag-i-extend ka para manood ng mga palabas na mas doon mo pinopokus yung iyong sarili, no, nauubos doon, no, yung iyong panahon at naglalayo yun sa Diyos, no. Yun po ay nagdudulot ng ipopol sa hilig ng laman. So basahin po natin yung Roma 8:5-8 na kung saan banggit po diyan yung 1, 2, 3, 4, no, 4 na bahagi po kung ano po ba yung kautusan na siya po ay mumuhay ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. No? Ibig sabihin po, wala ka ng panahon sa espiritual na bagay. At ang pinag-uukulan mo, yung mga bagay lamang na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So saan po napupol, no? Yung mga taong ang gusto lang po nila ay yung hilig ng laman at hindi po yung mga spiritual na bagay. Yan po, no, namumuhay po dyan yung tao na yun. At ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. No? Ang kahahantungan po ng patuloy na tao na hindi po siya sumusunod sa spiritual na mga bagay ay yung kamatayan. Ngunit ang contrast po, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, pag pinagtutuunan po natin yung mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Po, nalalayo po tayo sa naisin ng Diyos kapag patuloy po nating binibigyan po ng satisfaction yung mga gusto po ng ating laman at hindi po yung mga bagay na espiritual sapagkat hindi siya napapasakop sa batas ng Diyos. Ayaw ko, Lord, sumunod. Ayaw kong maging part ng Bible study, ng evangelism. Ayaw ko po. Gusto ko po kasing mamasyal, maggala. At sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. No? Anumang bagay yung ginagawa ay hindi siya kalulugdan ng Diyos. Ang taong wala kay Kristo ay walang kakayanan ng lumaya sa kautusan at kamatayan. Ang tanging makapagpapalaya sa kanya rito ay ang pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Sa mga mananampalataya, ang kautosang ito ay sumisila, no? Yung mga nanampalataya na, no? Sumisipa pa po ito upang maalipin po tayo sa pagkakasala muli. Kasi tayo po ay nasa ating pangkatawan at yung mga hilig ng laman, sumisipa-sipa pa po yan sa ating mga buhay at pag hindi po siya napagtatagumpayan, no, ay mapapaalipin kang muli. Na pangyayari ito sa pamamagitan ng mga tukso, pagsubok at paghirap na dumadating sa buhay ng isang tao. Sa katotohanan, ang kasalanan ay nang aalipin sa mananampalatayaman o hindi. No? Yung katotohanan po na ang kasalanan, kapag sumipa muli sa atin at hindi po natin na stop, no, ay yan po ay mga alipin siyang muli. So yun po yung kautusan na pag ikay nasa under ng kautusan ng kasalanan at kamatayan, ang hirap pong umalis dun sa cycle na yun. Ngunit meron pa pong isang kautusan, ang kautusan ng Espiritu. At ano po ba yung ginagawa ng kautusan ng Espiritu sa mga buhay ng nakipag-isa na sa Panginoong Hesus? So meron pong 3 bagay dyan. Una po, inaalis ang kahatulang parusa. Nagpapalaya sa pagkakaalipin ng tao sa kasalanan, nagtatakda upang matupad sa atin ang hinihingi ng kautusan. So basahin po natin yung Roma, muli balikan po natin yung 1-4. Sabi po, kaya nga wala nang kahatulang parusa. Condemnation, kahatulan, no guilt verdict, no punishment. Hindi po ito nangangahulugan na wala pong consequences, no? Walang kahatulang parusa. Ngunit yung ginagawang pagkakasala ay nagkakaroon po yan ng consequences. Sabi ko nga po, we are all contributors kung paano po nagiging distressful yung atin pong
mundo kasi meron pong consequences, no, yung mga pagkakasala. So, in Christ, we are fulfillers of the law requirements because Jesus fulfilled the law for us. Ibinilang tayong matuwid. Nga po na upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Yan po sa English po, righteous laws requirement, no? Yung pagiging matuwid na hinihingi po ng kautusan ay naipaganap po sa atin bilang mga mananampalataya. Binayaran na ng Panginoong Hesus ang katubusan upang tayo ay mapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. No? Nagkaroon po tayo ng kalayaan doon sa dating ating citizenship, no? Na iba na po yung ating citizenship. Nung tayo ay manampalataya, paniwalaan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya wala nang kaparusahan o wala nang kahatulan dun sa sino mang nagpapailalim sa kautusan ng Espiritu. Kaya kailangan, napakahalaga po na namumuhay po sa banal na Espiritu. No? Yung mga tunay na nakipag-isa sa Panginoon. Kaya, kaya na ng isang mananampalataya na hindi magkasala. Dahil nagkaroon siya ng kalayaan sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, at sabi nga ngayong malaya na, ang magkasala ay kanya ng kapilian at pananagutan. No? Yung pagkapili po ninyo na magkasala pa rin, no? Yun po ay ating pananagutan at meron pong consequences, no? Although yung kahatulan ay hindi siya ibinibigay doon sa mga nakipag-isa na. Yung illustration po yan, yung kalayaan, no? Kapag galing ka sa preso, no? Kasi doon sa preso, limited yung nagagawa mo. Pag lumabas ka sa ating mundo, no? Malaya ka na, under ka pa rin ng batas, no? Hindi ka basta lalabag doon sa mga batas at ikaw ay under na ng batas ng Espiritu. Una po nating puntos, nakita po natin na mayroon pong pananagumpay doon sa pagkakasala dahil po na nabayaran na ng Panginoong Hesus, pinalaya po tayo doon sa batas ng kautusan ng kamatayan. So, dadako po tayo sa pangalawang puntos, bakit tiyak na ang ating pananagumpay laban sa kasalanan? Pangalawa po, dahil kasama natin lagi ang banal na Espiritu, ang ating pong parakleto, which is, sabi nga po natin na yung Romans 7, yan po ay patungkol dun sa flesh, no? Kung ano yung buhay ng isang naa-under pa ng kautusan ng kasalanan, ngunit kapag ikay nakipag-isa na bago na yung iyong citizenship, no? Ikaw ay na lumalakad na dun sa nais ng Diyos, no? Lagi po nating kasama yung banal na Espiritu. Ano po yung naidudulot ng banal na Espiritu sa buhay pananampalataya? Ano ba yung naitutulong niya? Ano ba yung ginagawa niya upang makapanagumpay po tayo doon sa atin pong buhay? No? Nagbibigay buhay siya sa mga katawang may sumpa ng kamatayan. So sa 9 hanggang 13, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. So sino po sila? Yung mga sinulatan po niyang mananampalataya, na hindi na po nila pinamumuhay yung laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, no, kapag ganito po yung buhay ng isang mananampalataya, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. No? Kaya po yung kasalanang naninirahan noon ay wala na at ang naninirahan po ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, kaya niyang managumpay doon sa mga tukso na ibinabato sa Kanya ng mga kaaway. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, so sa default na mamamatay po yung ating pong mga katawan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay. No? Meron pong buhay, kundi yung ating pong Espiritu. Sapagkat itunuring na kayong matuwid ng Diyos. No? Iiwan po natin yung katawan natin dito, ngunit yung ating pong mga katawang espiritual, ay bibigyan po yan ng Diyos ng buhay doon sa buhay na walang hanggan. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. It's very important po na kung saan po yung Espiritong naninirahan sa atin. No? Siya po yung magiging gabay po natin. Siya po yung magtutulong sa atin kung ano ba yung mga dapat po nating gawin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman kasi hindi na tayo under ng kautusan na yan. So wala po tayong pananagutan, no? Hindi ba natin pananagutan na sundin po yung hilig ng laman. At sa pagtuwing, sumisipa-sipa po yan, no? Sabi niyo na
Hindi ako under mo. Wala akong pananagutang sundin o gawin ka. Kasi ako'y napalaya na. No? Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, paano po papatayin yung makalaman pa rin natin pong pagsipa-sipa sa pamamagitan po ng Espiritu? Ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So kung pinapatay po sa pamamagitan ng Espiritu, magkakaroon po ng buhay. So gamitan po natin ng illustration kasi pag talagang binaybay po natin itong mga kasulatan o kautusan, ang lalim. Kaya po gamitan natin ng illustration. Kung being a Christian, struggle is real. There is a two force always fighting each other. Lagi pong naglalaban, sabi po yan sa Galatia na ang gawa ng laman at yung gawa ng Espiritu, lagi silang magkaaway. So let's illustrate po, gamit po yung dalawang beast, no? Yung lion, which is, sabi nga po nila, kaya nag-aaway yung dalawang lion kasi dapat isa lang yung mananaig. Kaya siya Lion King kasi dapat isa lang. Kailangan pong mapanaig niya yung isang superior. No? Kapag isang lion po, no? Sino pong mananagumpay sa kanilang dalawang laban? Kung sino yung malakas, no? Kasi kapag malakas yung isa, nadodominate niya yung isa. Nagiging superior yung isa. At dapat po, pinalalakas yung isa para siya ay mananagumpay. So paano po natin palalakasin po yung ating pong buhay spiritual? Para siya yung makapananaig, no? Kasi kapag pinalalakas po natin, binibigyan po natin, sabi nga po na yung hilig ng laman ay binibigyan po natin siya ng pagkain or pinalalakas po natin, nananalo po siya over dun sa hilig or gusto ng espiritu. No? Mayroon nga po yung based on experience, no? Kapag midweek po, no? Kasi minsan pumupunta po dito sa church, naglalaban po talaga sa akin bilang mga nasa malayo po ako. Isang inisip ko, di ba, may online naman minsan pag midweek, wag na ako pumunta ng face-to-face kasi ang layo ko, pagod na ako. Naglalaban po yung hilig na naman, gusto ko magpahinga na lang. Pero sasabihin po ng isip ko, hindi, ang tunay na pahinga ay hindi sa bahay, kundi doon sa piling po ng mga mananampalatayang nagpupuri sa Diyos. Kaya naglalaban siya. Sabi ko, sige, pupunta na lang ako ng midweek. So uuwi akong masaya yung aking kalooban kasi napagtagumpayan ko yung gusto ng laman ko na magpahinga at hindi na magpuri. No? So, paano ba natin palalakasin yun? No? Yung spiritual na ating pong buhay. Kailangan po natin siyang palakasin sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, no? Yung mga gawaing spiritual, ginagawa po natin upang makapanagumpay po siya laban dun sa isang nananaig din sa atin po bilang mga tao pa pong nabubuhay dito sa ating pong katawan. Yung binibigyan din ni Apostol Pablo, yung katawan po ni natin, no? Meron pa po yung mga gustong gawin, no? At kapag nalalayo po tayo doon, no, ibig sabihin na pananagumpay po yung hilig ng lamang. Kaya palakasin po natin yung ating pong buhay spiritual. At ang Banal na Espiritu, siya po yung pumapatnubay at nagpapatunay ng pagiging anak ng Diyos. No? Yung Banal na Espiritu ay siya po yung nagpapatunay. No? Meron pong tatak na meron pong father and son relationship. Basahin po natin. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. No, kita po natin, napakaganda po ng mga talata na to. Sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop, no, yung adoption, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Bigyan ko po kayo ng illustration. Ito kasi minsan, na-observe ko lang si Kuya E.G. siya kasi pastor, no. Si Kuya E.G. minsan tinatawag po niya si pastor ng pastor. Sabi ko, ano kaya ang feeling kapag tinatawag ni Kuya E.G. si pastor ng pastor lang, no? Hindi ng papa, no? At kapag narinig ko si Kuya E.G. na tumawag po ng papa kay si Kuya E.G. tumawag ng papa kay pastor, yung relationship po nagbabago. Alam niyo po yun. Na kasi lahat dito po sa atin, no? Pwede po tayo tumawag kay pastor, no? Pero yung father and son relationship, sa kanila yun intimate eh. And sabi ko pag tinatawag niyang papa, ay iba yung dating, no? Na iba yung relationship. At sa atin po bilang mga nakipag-isa sa Panginoon, so tinanggap yung Espiritu, no? Nagkakaroon po tayo ng, sabi niya, kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Father, our Father, no? Na nagkakaiba po yung relationship lang doon sa Diyos na tinitingnan po natin at yung Ama na pwede kang magsabi ng mga gusto mong sabihin, mga hinaing mo sa Kanya bilang isang anak, no? Na Lord, ito yung mga
kahinaan ko sa buhay, ito yung mga kalungkutan ko, pero bilang aking ama, nauunawaan mo, ikaw yung provider, ikaw yung nagbibigay, no? Iba po yung relationship. At sino po yung nagpapatunay nun? Ang Espiritu po yung nagpapatunay na tayo nga po ay mga anak ng Diyos at kaya po nating tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, our Father, no? Ikaw ay aming Ama na siyang naging nakaalalay sa amin. No? So iba po yung relationship na ibinibigay po ng Diyos sa mga nanampalataya. At ang pangatlo po, ang nagdudulot po ng Banal na Espiritu sa buhay pananampalataya, namamagitan siya para sa atin. Siya po yung dumadaing para po sa ating pong mga pangangailangan. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. So meron po tayong kahinaan, yan nga pa sumisipa para po tayo po ay magkasala, yung mga kahinaan natin, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat at tinutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Siya po yung dumaraing ng mga pangangailangan po natin. Sabi po, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. No? Kung meron tayong mga nais, no, na hindi po yun yung kalooban ng Diyos, ang Espiritu po yung nakikipag-ugnayan upang ibigay ng Diyos kung ano talaga yung tunay nating pangangailangan, na siya po yung sumasaliksik sa atin pong mga puso, kung ano yung talaga yung nararapat po para sa atin. So, ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. Siya ay namamagitan at ipinapangusap sa Diyos ang ating mga pangangailangan sa paraang hindi kaya ng ating mga isipan at salita. Siya po yung tumutulong sa panahong tayo po ay mahina. No? Hindi nag-iisa ang mananampalataya sa kanyang pakikibaka sa kasalanan. So hindi po siya mag-isa, no, na labanan po at may pananagumpay yan sa pamamagitan po ng Espiritu na siyang nagkakaloob kung ano yung kailangan po ng isang Kristiyano. Kaya naman, ang tagumpay ay natitiyak sapagkat ang tulong natin ay nagmula rin sa Diyos. Ang Banal na Espiritu ang katulong sa anumang kahinaang mayroon ang isang Kristiyano. So, meron po bang pananagumpay? Meron pong pananagumpay. Pero papunta po ako kanina, nakita ko dun sa billboard, no? Kapag hindi mo gustong managumpay, no? Hindi mo gustong manalo, talo ka na agad. Tayo po, nais po ba nating managumpay laban sa kasalanan? Pang-aalipin. So, kapag hindi po natin gusto kasi, no, na managumpay, ibig sabihin talo na po agad tayo. Pero kung nais po natin managumpay, ibinibigay po sa atin yung tulong ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang bagay na yun. So, bigyan ko po ng illustration, no, yung encouragement po dun sa mga na panghihinaan. No. Our Christian life is like riding a bicycle going uphill. No? Pataas tayo eh. Tayo nagpo-push forward, no? Sabi nga po na makaakyat doon sa naisin ng Diyos. At pinagsisikapan po natin, may pagsisikap, di ba? Kaya sabi po, don't stop pushing forward. Anong mangyayari po pag paakyat yung isang bike at huminto siya ng padyak? Bababa siya. Diba? Doon sa mga nadi-discourage, gusto nang huminto. No? Padyak pa. No? Kasi you will end up sliding backward. Mas mabilis pa pababa, no? Na dumadaos-dos. At encouragement po sa atin sa aral na to na wag po tayong mag-stop na palakasin yung ating pong espiritu. Kahit mahirap pong pumadyak paakyat, no? Naranasan ko din pong mag-bike pataas, no? At mahirap po yan dahil paakyat yung ating pong binabagtas. Ngunit nandoon po yung tulong na hindi tayo mag-isa dun sa atin pong lakarin bilang mga mananampalataya. So, you stop pushing forward or you will end up sliding backward. At yun po, no, pangatlo, dako na po tayo pangatlong ating pong puntos. Bakit tiyak na ang ating pananagumpay laban sa kanan? Dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung pinaka-pangahawakan ng isang taong nais makapanagumpay. Sabi nga po na kapag no weapon forms against us, no, wala pong kayang tumalo sa isang Kristiyanong meron siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So paano ba gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya? Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa Roma 8:28, basahin po natin. Alam nating sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. No? Yung
konteksto po ng paggawa ng Diyos, no? All things work together for good, no? Doon sa mga nagmamahal sa Kanya. So alam natin, no? May panahon kasing nagtatanong tayo, Lord, bakit po nangyari ito? Bakit po ninyo pinahintulutan? Balikan niyo po yung talata. Alam natin. Ano ba yung alam mo? Alam mo na ang mga bagay ay ginagawa ng Diyos para sa mabuti. Kahit na hindi natin maintindihan bakit nangyari yun. Bakit nangyari, Lord, na ganito? Kasi, ang sasabihin na, hindi ko alam. Bakit tinatanong mo ako, kapatid, hindi ko alam bakit nangyari yan? No? Ang nais lamang po ng Diyos na makita po natin, ginagawa niya lahat na mabuti. Bakit, Lord, na nabulag ako? Po, mayroon pong isang mananampalataya at hindi na siya nakakita. No? Bakit, Lord, akala ko po ba ginagawa mo yung makabubuti para sa akin? Pero bakit nabulag ako? No? Bakit lumala yung sakit ko, yung karamdaman ko? No? Pero yung karamdaman na yun yung pwede pong gamitin ng Diyos para hindi ka na magkasala. Ginagawa niya po yung mabuti para po dun sa mga nagmamahal sa Kanya. Kailangan lang pong pagtiwalaan. At sa panahong hindi po natin alam yung sagot, sabihin po natin, alam ko na gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Mayroon pong katiyakan, no, ng isang tunay na mananampalataya sa kanyang pakikibaka sa kasalanan, may katiyakan po siya doon. Kahit ano pa man pong gawin ng dyablo, laban po sa kanya, no, maging uncomfortable man po yung kanya pong buhay, nalalaman po niya na ang Diyos pa rin po yung gumagawa sa lahat po ng bagay na yun. Alam po niya kung ano po yung inyong pinagdadaanan at ginagawa po niya yun ng mabuti. No? May kabutihan po para sa inyo ng mga mananampalataya. Pangalawa po, naitalaga na ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ito po yung kanya pong layunin na ipapaganap po. No? Kaya po may tiyak na pananagumpay. Sabi po, sapagkat sa mula pa, sa umpisa pa, no, alam ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat, ang Panginoong Hesus, sa lahat ng maraming magkakapatid. No? Yung umpisa pa lang, alam po ng Diyos kung ano yung kanyang layunin, nais niyang magkaroon po ng mga anak, no? Magkaroon ng pamilya na inaral po natin. At para isasaganap po niya yung kanya pong nais. No? Hindi nagkakamali ang Diyos, ang kanyang layunin ay naitalaga na. Mula pa, alam na po niya kung sino yung mga magiging anak po niya, sino yung mga mananampalataya, sino yung mga tutugon doon sa mabuting balita. No? Kanyang ipapaganap sa kanyang pamamaraan. Yung kanya pong layunin, plano, no, ay nakatalaga na. Kaya po, kung sino man po yung mga mananagumpay, siya po yung makakabahagi doon sa kanya pong layunin na inihanda. Layon niyang baguhin tayo upang maging kawangis ng Panginoong Hesus at makasama niya sa walang hanggan. Yun po yung layunin ng Diyos. So ano man yung kailangan gawin, no? Is ginawa na ng Diyos, yung pinaka-maximum na kailangan po niya gawin, no? Upang maikasakot para ng mabuting layunin ito, gagawin niya ang nararapat kahit po minsan nagdudulot ng kapighatian yung mga bahagi po ng plano ng Diyos. No? Nagdudulot siya ng kapighatian sa atin, ngunit bahagi po yun ng kanya pong layunin. So, pangatlo po, paano ba gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya? Ito po yung pinaka gusto kong bahagi dito, yung uling mga talata. Nasa panig natin ng Diyos at may katiyakan ng tagumpay sa sino mang umiibig sa Kanya. Yung pananagumpay, as long as tayo po ay umiibig, nagmamahal sa Diyos, no, pinananagumpay po niya tayo. Bagtasin po natin yung Roman. So sabi niya po, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? No? Ano pa masasabi niyo tungkol sa mga bagay-bagay na inyo pong nararanasan? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkais, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Bigyan po natin ng illustration. No? Sino po dito ang nag-try na pong tumingin ng mga house and lot? House and lot. Di pa kayo nag-try tumingin ng house and lot? Kahit tumingin lang po, kahit hindi kayo bibili. No? Kasi may mga model houses po yun. No? Kasi pag may, tinanong mo yung model houses, ay gusto ko yung ganito. Kompleto na yung gamit. No? House and lot, may garahe, may kumpletong-kumpleto na. No? Pero model houses, ito turn over sa'yo, walang gamit. At finish lang. No? Sabi ko, ay, ano ba yan? So, ang Diyos, no? Kung i-illustrate natin doon sa mga model houses, no?
Ang ibinigay po niya, yung pinaka-the best na, kumpleto na, sabi nga po, ibinigay na po niya yung lahat, no? Ibinigay niya ng masagana ang lahat ng bagay. Imagine po, no? Nagtitingin ka ng mga bahay and then for free, ibibigay sa'yo. Kasama pa yung gamit. No, ang sarap naman ng ganong pakiramdam, no? Daig mo pa yung na-jackpot sa loto, no? Kasi binigay lahat ng gamit na kailangan mo. So tayo, ibinigay na ang Panginoong Jesus, no? Binigay ang sarili na, so ipagkakaiba ba niya yung mga bagay na kailangan natin? Hindi, no? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila, no? Sino ang hahatol upang sila'y parusahan, no? Yung mga nanampalataya, hahatulan pa ba? Wala na pong kaparusahan, sabi dyan. Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Question po yan, no, na ibinibigay niya sa mga reader na kayo po yung sasagot. Sino pa yung hahatol kung ang Diyos ay panig po sa atin, no? Tuloy po tayo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, no? Meron po siyang binigay na pitong mga pangyayari na doon po nahihiwalay yung isang mananampalataya. Sabi niya, ang kaguluhan kaya? Yung makapaghihiwalay sa'yo? Yung kapighatian mo ba? Yung makapaghihiwalay sa'yo? Yung pag-uusig bang nararanasan mo na sinasabi sa'yo, bakit lagi ka nag-church? Kapag nagugutom ka, gusto mong kumain, no? Or gusto mong mabigyan ng satisfaction yung iyong gutom, no? Magpakapaglalayo ba yan sa'yo? Pwede, no? Kapag pinagtutuunan mo na lang yung mga bagay na gusto mong kumita ka at makakain ka. Yung kahirapan ba? Yung panganib ba? No? Kapag ka nalalagay na sa alanganin yung ating mga buhay, yan ba'y magiging reason para mahiwalay tayo sa Diyos? O yung kamatayan? No? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Ito ginamit po ni Apostol Pablo na napagdaanan niya po lahat ng pitong mga bagay na yan na maaaring makapaghiwalay po sa isang mananampalataya. No? At sabi nga po, dahil sa inyo, dahil sa kanila pong pagpapagal, no, buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang, laging nabibingit sa kamatayan. So higit pa doon sa mga nararanasan natin yung dinanas ng mga unang mananampalataya at higit pa yung si Apostol Pablo na siyang talagang nagsikap na maipalagana po yung mabuting balita sa mga hintil. No? Hindi, no? So hindi po yung mga bagay na yan. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. No? Sa English po sabi, more than a conqueror. So sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So gamitin po natin yung illustration naman ng pagiging more than a conqueror, ibig sabihin mananagumpay ka na eh. Tiyak na yung tagumpay mo. Eh binigyan pa niya ng emphasis yung more than. Nadagdagan pa yung pagiging mananagumpay mo is you are more than a conqueror. Ano pong ibig sabihin nun? No? So gamitin po natin itong illustration po ng pagiging mga soldiers o yung lumalaban ka sa isang labanan. No? Kapag lumalaban ka sa isang labanan, hindi mo alam kung mananagumpay ka eh. Tsaka ka lang magdidiwang kapag nagtagumpay ka. Sa atin po, ginagarantiya na nasa laban ka pa lang, nasa battle ka pa lang, tagumpay ka na. Lumalaban ka pa lang, kinakalaban mo pa lang yung mga kaaway, pero ginagarantiya na ng Diyos na mananagumpay ka dyan. Ganun po yung atin pong Panginoon na tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan yung mga laban. No, kaya ka, sabi nga po, kaya ka magdidiwang, no? Kaya ka magpapasalamat, no? Sabi niya, paano po magiging more than ako? Sa pamamagitan din niya, sa pamamagitan po ng Diyos na nagmamahal sa atin, no? No? Imagine po na nasa labanan ka pa lang, pero mananagumpay ka na. Ang sarap naman, no? Nagdidiwang ka na kahit nasa labanan ka pa lang. No? Yun po yung nais ng Diyos na ipakita po sa mga taong nais pong managumpay laban po sa kasalanan. Sabi po ni pagpapatuloy niya, no? Sapagkat natitiyak kong tiyak po, sabi niya dyan, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibigay nyo na lahat ng pwersa nyo. No? Sabi natin sa mga kaaway, ibigay nyo na lahat ng nais nyong ipadala. Ano? Ipadala nyo na lahat ng pinakamalalakas ninyo. Pero dahil meron akong Diyos na makapangyarihan, taob lahat yung aking kaaway.
no? Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Hindi po sa ating sariling lakas kasi mahirap pong lumaban sa sarili po nating lakas, no? Ipinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng bagay para sa sino mang makikipag-isa sa Panginoong Hesus. No? Sa gitna ng pakikibaka at pagharap sa hamon ng buhay, ibinigay ng Diyos ang pangakong laging nasa panig natin siya. No? Yung konteksto po ng pagiging panig sa atin ng Diyos, no? Dapat tayo po yung nagmamahal din sa Kanya. No? Hindi dahil lamang na, dahil makapangyarihan ng Diyos, papatnubayan niya ako. No? Kahit anong gawin ko, hindi po ganun. No? Kundi tayo na sumusunod at nagsisikap na makasunod po sa Kanya. Makaranas man ng hindi makatarungang hatol at trato tayo sa mundong ito, no? Sino man sa atin, makaranas po ng hindi magandang pagtrato, no? Ay hindi po yun hadlang upang lumayo po tayo sapagkat wala pong dapat makapaghiwalay sa atin sa Kanya pang pag-ibig. No, lagi ko pong, recently lang, no, umuwi po ako ng Pangasinan at habang nabagtas po namin yung daan, kasama ko po yung mga magulang ko. Sabi ko, ang buti ng Diyos, sabi ko, karag yung tricycle namin. Sabi ko, sana Lord, one day, mapalitan ko ng mas magandang sasakyan, yung father ko. Tapos, sabi niya, ilang beses na po siyang nakaranas po na, naranasan po niya yung pag-iingat ng Diyos, no? Kahit po ginagamit nila yung lumang tricycle na yun. At yun nga po, pabagtas kami, pauwi po ako ng Manila, hinatid po nila ako. Meron pong isang lasing na driver. No? Muntik na pong mahagip yung aking father. At talaga pong sabi nabulalas po agad niya na, thank you Lord, napakabuti mo. No? Sabi ko Lord, na nakikita ko yung sarili ko, nakikita ko yung kalagayan ko Lord na hindi kami karapat-dapat actually, pero yung pag-iingat mo, dahil nasa panig ka namin, nakakalakas ng loob na mapagtagumpayan lahat ng hamon sa buhay, lahat ng mga ibinabato ng buhay. No? Sabi ko, napakabuti ng Diyos, no, sa buhay po ng mga mananampalataya. As long as tayo, nasa panig po natin ang Diyos, as long as tayo po ay may matibay na pananampalataya po sa Kanya. So makikita po natin yung tatlong katiyakan. No? Bakit po tiyak yung ating pananagumpay laban sa kasalanan? Una po, dahil tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihang higit sa kautusan po ng kasalanan. No? Pinalaya po tayo, inalis tayo sa ganyang sitwasyon, at may kakayahan na po tayong hindi sundin, no, yung naisin ng hiling ng ating laman. Pangalawa po, dahil kasama natin lagi ang banal na Espiritu. Siya po yung tumutulong sa atin sa panahon na nahihirapan tayo, nag-i-struggle tayo, nandyan po ang banal na Espiritu. At pangatlo po, dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung higit na pangahawakan po ng isang mananampalataya. Nasa panig niya yung Diyos na pinakamataas sa lahat. Sino man pong ipabadala ng kaaway ay hindi po makapananagumpay sa laban dahil po sa kapangyarihan na meron po tayo, no, na nakakapailalim po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. No? At balikan po natin itong aking pong ginamit na illustration kanina. We are all contributors to how distressing our world because of sin. No? Dahil po sa pagkakasala, pasama ng pasama. No, nagkabubunga po yung pagkakasala, masama man yung ginagawa o hindi natin gawin yung mabuting dapat nating ginagawa. And Romans 8, no, teaches us that we can win against sin. Kaya po natin makapanagumpay. Meron pong kasiguraduhan ng katagumpayan at yun po yung mag-i-encourage po sa atin na magpatuloy lamang po kahit na ang padyakin po natin ay mahirap, move forward po tayo, padyak, push forward, no? At bilang paglalagom po, kaya mapagtagumpayan ng kasalanan. Ito ay may katiyakan dahil sa gawa ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu na siyang itinuro ng apostol. No? Hindi imposible para sa isang mananampalataya na mapagtagumpayan ng bawat tukso ng kasalanan na may layong ilayo tayo sa Diyos. Alipinin muli nito at mawala sa buhay at kapayapaang dulot ng banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng Diyos na gumaganap sa atin ay mas makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan ng kasalanan at tukso sa buhay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkakaloob ang banal na Espiritu sa lahat ng mananampalataya. Kasi yung battle is not just tayo lang, no? Kundi ang battle po ay kasama po natin ang Diyos. No? Upang makapamuhay na may pananagumpay sa kasalanan. Hindi na kailanman nasasakop ng kasalanan ang nagpasakop na sa kapangyarihan ng Espiritu. No? Kung ikaw ay naalis na dun sa
kautusan ng kasalanan, no, hindi ka na doon mapapailalim. Napapailalim ka na sa kapangyarihan ng Espiritu. Wala na ang hatol ng kaparusahan at kaya ng lumakad ng may kabanalan. Higit pa tayo sa mananagumpay. Nakita niyo po yung more than a conqueror. Nasa laban ka pa lang pero pinagdiriwang mo na natagumpay ka. No? Lumalaban ka pa lang pero binibigay na yung garantiya na mananagumpay ka. No? Hindi pa man natatapos ang labang, ipinagdiriwang na natin ang tagumpay dahil tiyak ang kahihinat ng lahat ng lumalaban at nagtitiis sa panig ng Diyos. No? Mayroong tagumpay. At sabi ko nga po kanina, no, kung hindi mo nais managumpay, hindi mo inaasam na manalo, talo ka na agad. So asamin po nating managumpay, at asamin po nating yung distress, no, yung we are contributor man dun sa distress ng mundo, no, ay mabawasan. Bigyan po natin ng yung mga taong nagiging bahagi po dahil sila yung nagiging naaapektuhan sila dun sa ating mga ginagawa, no, ay mapagtagumpayan nawa natin, no, yung laban po na ito sa ating pong buhay at sa laban po ng hilig ng laman. At meron pong tagumpay, yan po ay ibinahagi sa atin ni Apostol Pablo sa kanya pong mahabang kabanata ng Roma 8. No? So purihin po ang Diyos na ating pong Panginoon na nagtagumpay laban po sa kasalanan. Magandang umaga po.